Hello people, this is our day 2 here in Baguio. First of all at una sa lahat ay dumaan nga muna pala kami dito sa sementeryo para bisitahin ang yumaong lola ni Lowell. Pyramid Memorial Park nga pala ang pangalan ng sementeryong ito at madadaanan nga lang namin ito sa aming pupuntahan. Kaya naman sabi ni Lolo ay dumaan nga daw muna kami dito kay Lola para nga makabisita at makapagtirik nga man lang ng kandila. Nakakasura pa nga itong si Lowell dahil hindi man lang ako pinakilala dito kay Lola, di sana nakapaghay man lang ako. Charot! Pagkatirik namin ng kandila ay umalis na nga rin kami dito sa sementeryo at nagpatuloy na doon nga sa aming pupuntahan. Sa mga oras na ito ay hindi ko nga alam kung saan kami pupunta dahil nga yung maglolo lamang nagkakaintindihan doon nga sa unahan ng sasakyan. Sa mga oras na ito ay manghang-mangha na nga ako sa akin nakikita dahil nga napakaganda ng tanawin dito. Sobrang ganda nga dito at kung tawagin nga nila ito ay Cannon Road Viewpoint o kaya naman ay View Deck, bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag. Mula dito ay tanaw na tanaw ang Cannon Road, pati na ang mga naglalakihang mga puno at pati na ang napakalawak na taniman. Sobrang napakaliwalas kapag nga nandito dahil nga napakalakas ng hangin tapos napakalamig. Kung makikita nyo lang talaga sa personal dito ay talaga namang napakaganda, tas makikita nyo pa yung mga kulay red na puno doon nga sa may taas ng bundok. Hindi nga lang talaga kita dito sa video dahil nga medyo malayo. Pero bakit mukha mo ang nandyan ako ang nagpapabideo? Meron nga palang hagdan pababa dito kaya naman pinuntahan nga namin at hindi ko nga akalain na meron palang kape dito sa baba. Positivity Cafe nga pala ang pangalan nitong kapihan na ito at hindi nga lang kape ang pwede nyong orderin dito. Sari-saring pagkain nga din pala ang pwede nyong orderin dito pero hindi ko na nga alam kung ano-ano nga yun dahil nga hindi ko naman nakita yung kanilang menu dahil nga si Lowell lang ang nag-order. Umorder nga lang pala yan si Lowell ng 2 piraso ng kape at tag-isa nga sila dyan ni Lolo. Hindi nga ako nag-order dyan dahil hindi naman ako nagkakape at nakitikim na nga lang din ako dun sa in-order niya at tinikman ko nga lang kung anong lasa. Coffee nga ata yung kay Lowell dyan, tapos yung kay Lolo ay kaping barako. Tinikman ko nga yung in-order na kape dyan ni Lowell pero hindi ko nga talaga bet dahil nga lasang kape. Malamang, kape yan eh. Napakasarap ngang tumambay dito dahil nga napakalamig ng hangin at perfect nga talaga ito kung gusto nyo talaga yung hindi mataong lugar. Ito na nga yung time na tinikman ko nga yung kape ni Lowell at hindi ko nga talaga kaya dahil nga mapait. Dahil ang gusto ko talaga sa kape ay yung hindi lasang kape. Ano daw? Yung basta, yung makrimi siya. Umupo nga muna kami sandali dito sa lamesa para naman akala nyo naman ay nagdi-date kami sa picture. Pero hindi. For the picture lang talaga mga ate. Sobrang ganda talaga ng tanawin dito at talagang parang ayaw ko nang umalis. Pero syempre bago umalis hindi nga pwede na hindi ako mag-inarte dito Kaya sabi ko kay Lowell ay video nga ako at kailangan nga ay maganda ako dyan. At kailangan din na hindi nga makita yung aking bilbil at maging payat nga ako sa kuha niyang video. Halos 1 oras nga lang din siguro kami dito sa view deck at pagkatapos ay dumiretso naman kami dito sa Lourdes Grotto. Idinaan nga lang pala kami dito ni Lolo para makapagtirik ng kandila at makapag-alay ng rosas kay Berhing Maria. Kung pupunta nga kayo dito ay hindi nyo naman kailangan magdala ng kandila o kaya naman ay bulaklak dahil nga maraming ang nagtitinda dito. Dahil pagkadating-dating nyo nga dito ay may lalapit na agad na nagtitinda ng kandila at nagkakahalaga nga ata yun ng 50 pesos. Pag akyat namin dun sa medyo itaas ay meron namang nakabang na nagtitinda ng rosas at nagkakahalaga nga lang yung 1 piraso ng 20 pesos. Hindi na nga kami umakyat dun sa pinakaitaas dahil nga nagmamadali na din kami at meron din namang tirika ng kandila dito sa baba. Itong Lourdes Grotto ay maiahalin tulad ko nga sa kamay ni Jesus na matatagpuan sa Lokban, Quezon dahil napakahabang hagdan din ang kailangang lakarin bago makaakyat sa taas. Pero hindi na nga naming nagawang umakyat dun sa taas dahil nga nagaantay nga si Lolo doon sa sasakyan. Pero okay na okay lang din naman yun dahil nga meron naman silang nakaprovide na tirika ng kandila dito sa baba at meron nga ding lagayan ng bulaklak na pwede mong ialay. Pagkatapos namin sa Lourdes Grotto ay dumiretso na nga kami sa pagbiyahe dahil papunta pa nga kami sa Stone Kingdom. Medyo malayo na nga ito dun sa town kaya naman medyo matagal yung aming biyahe. Kung magpupunta pala kayo dito sa Baguio at meron nga kayong dalang sasakyan, ay ihanda nyo na talaga yung inyong wallet sa pagbabayad sa mga parking fees dahil halos lahat nga ng parking dito ay meron na talagang bayad. At dito nga talaga sa Igorot Stone Kingdom ang pinakamahal na parking na nabayaran namin. Pero sa tingin ko ay hindi nga yung pagmamayari nitong Stone Kingdom dahil nga nandun yun sa kabilang side at iba siguro ang may-ari. Naloka talaga ako dahil nga 100 yung siningil sa amin sa parking area at sabi ko nga paldo talaga ang may-ari nun. At sa tingin ko ay nakaka 10k nga yun maghapon dahil nga alis at dating nga yung mga sasakyan na nagpa-park sa kanila. Umakyat na nga pala kami dito sa loob ng Stone Kingdom at nagpatatak nga lang kami sa kamay. Di ko nga sure kung magkano nga yung entrance dito dahil nga libre lang kami. May katrabaho kasi si Lowell na nagtatrabaho ang kapatid dito na kapag pumunta nga raw kami dito ay tawagan nga lang daw siya. Hindi ko nga talaga sure kung magkano nga entrance fee dito pero maalin lamang yun sa 100 or 150 at sobrang grabe
Grabe talaga dito mga be, dahil wala akong masabi, sobrang ganda niya talaga, promise. Sobrang nakakamangha nga yung mga batong patong-patong na isi mo'y wala talaga siyang semento. Hindi na nga pala sumama sa amin si Lolo sa pag-akyat dito sa mga bato dahil nga siguro napapagod na siya sa sobrang kagagala namin. Pagdating namin sa medyo kalahatian nitong mga bato ay natagpuan nga namin na meron palang photographer dito sa taas na nag-o-offer na picturean nga kami na gamit nga yung kanilang camera, at kapag nagustuhan nga namin ay pwede nga naming ipaprint. Na sales stock nga malala itong si Lowell, kaya naman nagpa-print siya ng 2 piraso at nagkakahalaga nga ang bawat isa no ng 150. Kaya ang halaga niyang 2 pirasong picture na yan ay nagkakahalaga nga lamang ng 300 pesos. Nakakatakot. Pero hiniling din naman namin dun sa photographer kung pwede nga naming makuha yung soft copy, ay okay lang din naman daw na ibigay nga sa amin basta magpapaprint kami kahit nga daw 2 piraso. Mataas at sobrang lawak nga pala nitong Stone Kingdom, kaya naman ikaw talaga ang mananawa kung hanggang saan ka nga pupunta. Dito nga pala sa taas ay meron nga pala dito mga bilihan ng pagkain kung sakaling nagugutom ka na o kaya naman ay nauuhaw. Mga oras na ito ay pababa na nga kami dun sa baba at iniisip pa nga namin kung pupunta nga kami doon sa kabilang side. Alas 4 na nga siguro ng hapon nung makapunta nga kami dito dahil nga hapon na kami lumabas. At mabuti na lang talaga at hapon na nga kami pumunta dito kung kaya't medyo kakaunti na nga yung tao. Dahil nalaman ko nga doon sa isa kong kaibigan na ang swerte nga raw namin dahil nakapag-aura nga daw kami ng maayos dito. Dahil nung time na pumunta daw sila dito ay talagang hindi nga daw sila maka-aura dahil nga lagi nga daw may photo bomber sa sobrang dami nga raw ng tao. Di naman talaga nakakapagtaka kung bakit nga pinupuntahan ito ng mga tao dahil nga talagang sobrang ganda dito. At kung titignan mo talaga yung mga bato-bato dyan, hindi mo talaga akalain na merong semento dahil hindi nga talaga kita. Kung makikita nyo lang talaga sa personal mga mare, ay para lang talaga siyang batong nakapatong-patong. Ongoing pa nga rin ang paggawa dito dahil nga sa may bandang taas ay may nakita pa nga ako na gumagawa. Sa pagbalik namin dito ay wari ko'y magiging mas malawak pa siya at magiging mas mataas. Sobrang pagod na nga ang nararamdaman ng pa ako sa mga oras na yan, kaya naman inaya ko na si Lowell para nga makauwi. At dahil madadaanan nga din pala namin sa aming pag-uwi itong maraming colorful na bahay, kaya naman dito nga ay dumaan na nga rin kami. Ang tawag nga pala nila dito ay Color of Istubusa. Sobrang ganda nga nito sa matang tignan dahil nga talagang napaka-colorful ng kulay. Tapos halos lahat talaga ng mga bahay ay talagang pare-parehas ng kulay. Ang ganda nga din pala ng ilog nila dito dahil nga sobrang lalaki ng literal bato. Na sobrang bilis nga lang talaga namin dito at kumuha lang talaga kami ng picture at nag-video nga ng kauntian. Dahil sa tabing highway nga lang ito matatagpuan at wala nga talagang pagpaparkingan. Pero bago nga kami umalis, dito nga namin sinubukan itong kanilang strawberry ice cream. Kung titignan nga ay talagang mukha na nga siyang masarap dahil nga napakaganda ng kulay. Yung isang ganyan nga pala ng sorbetes mga mare ay nagkakalaga nga ng 50 pesos. Medyo mahal kung ikukumpara nga natin sa mga dirty ice cream na naglalako nga sa atin. Pero sulit yan mga mare dahil napakasarap ng lasa niyang kanilang strawberry ice cream. Basta masarap yan at talaga namang patok na patok talaga sa mga turista. At kapag talaga magpupunta ka nga dito sa Baguio ay hindi nga pwede na hindi mo talaga ito matitikman. Dahil syempre kapag usapang strawberry ay dito mo nga lang talaga sa Baguio yan matatagpuan. At yun lang, that's all for today at bukas ulit. Bye people!